Sa nakaraang kwento natin ay pinutol ng ating bida ang kamay ng isang honghang, at sa pagpapatuloy ng kwento. Dahil sa sakit ng nararamdaman ng honghang ay napasigaw naman ito ng malakas at napalingon na lamang si Yule dahil sa ginawang ingay ng honghang. Prinutektahan naman ng dalawang honghang ang kanilang kasama na putol na ang kamay habang ang honghang na putol ang kamay ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagsigaw dahil sa sakit. Habang ang ating bida naman sa isip-isip niya na patungo na sana siya sa Block B subalit hindi niya matiis si Yule. Ayon pa sa kanya na pagkatapos niyang nalaman na trinedor nila si Yule ay napaisip siya at sa pakiramdam niya ay kailangan niyang makialam dito. Napapikit na lamang ang ating bida dahil alam niya ang tunay na pakay ng tao sa katulad ng nakita niya kay Yule. Naalala niya naman na ang kanyang kambal na kapatid ay walang ibang pagpipilian at tinanggap niya na lamang ang mga espada ng kanyang kasamahan sa kanyang likuran. Takang-taka naman ang dalawang honghang na ito dahil hindi nila namalayan ang pagdating ng ating bida. At habang pinagmamasdan nila si Yonwoo napagtanto naman nila na ang taong ito ay hindi basta-basta. Sinabi naman ng ating bida na kung meron silang lakas ng loob upang saksakin patalikod ang isang tao ay dapat handa rin silang mawala ng isang kamay at tinanong niya pa ang mga honghang na kung ano ba sa palagay nila. Habang ang naputulan ng kamay naman ay sumabog na sa galit at sinabi nga na kung sino ba siya para putulin ang isa niyang kamay. Kaya naman kaagad siyang sumugod sa ating bida para maghigante. At sa puntong papalapit na ang espada ng honghang sa mukha ng ating bida ay bigla namang hinawakan ni Yonwoo ang kamay nito at pinilapit sabay sabi niya na patuloy niya lang subukan ang pag-atake sa kanya. Seryosong sinabi naman ng ating bida na dadahan-dahanin niya lamang ang gagawin niya sa honghang na ito hanggang sa hindi na siya tuluyang makalakad. Nagalit naman ang mga honghang at sinabi ng bilog ang mukha na wala naman siyang kinalaman dito kaya naman tinanong niya ito kung bakit ba siya nakikialam sa kanila. Tugon naman ni Yonwoo na ginagawa nila ang gusto nilang gawin kaya naman gagawin niya din ang gusto niyang gawin. Bigla namang napalitan ang galit ng honghang dahil hindi siya makapaniwala sa tugon ng ating bida. Inutusan sila ni Yonwoo na ibaba nila ang kanilang mga sandata, nag-aalangan naman ang dalawang honghang na ito na ibaba ang kanilang espada. At dahil nakita ng ating bida na hindi nila binababa ang kani-kanilang mga espada ay agad niyang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa kamay ng honghang sabay sabi na ibaba na nila ngayon na mismo. Nagmamakaawa naman ang lalaking ito na sumisigaw na ibaba na nila ang mga sandata nila. Ibinaba naman nila kaagad ang kani-kanilang mga sandata at sinabi ng honghang na bilog ang mukha na ngayon ay pakawalan na nila ang kanilang kasama na si Kaen. Napatawa na lamang ang ating bida at sinabihan niya ang mga honghang na mga tatanga nila sabay sipa sa likuran ni Kaen at napasigaw na lamang si Kaen habang tumutulo ang kanyang luha at sipon sa ginawa ng ating bida sa kanya at maya-maya pa ay nahimete ito dahil hindi na niya kinakaya ang natatamong niyang pinsala. Magsasalita pa sana ang mukhang talong na honghang na ito subalit bigla naman siyang sinuntok ng ating bida at dahil sa lakas ng puwersa ni Yonwoo ay nawalan ito ng malay at natambas sa sahig. Habang ang iba niyang kasamahan ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan sa kanilang harapan. Dahil sa ginawa ng ating bida ay namuo naman ang galit sa mga mukha ng dalawang honghang na ito at nang walang ano-ano'y kaagad siyang sinugod ng dalawang honghang habang ang ating bida naman ay naghahanda para sa kanilang pag-atake. Hindi na hinintay ng ating bida na makapag-atake ang dalawang ito sa kanya kaya naman sinugod niya na ang mga ito. At nang malapit na si Yonwoo sa kanila ay agad niya namang hinanda ang kanyang kutsilyo. At sa puntong nasa harapan niya na sila ay dali-dali niya namang inatake ang mga paa nito ng kanyang kutsilyo. At pagtapos noon ay nakaramdam naman ng sakit ang dalawang lalaki na mukhang mga turon dahil sa sugat na gawa ng ating bida sa kanila. Hindi na nagsayang ng oras pa si Yonwoo at kaagad siyang lumingon sa kanila at bigla naman siyang sumugod at sinuntok sila sa kanilang mga mukha na parang mga longganisa. Bumula naman ang mga bibig nila at nawala ng malay. Hindi naman makapaniwala si Yule sa kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan. Habang pinagmamasdan niya ang ating bida sa isip-isip niya naman na alam niyang malakas si Yonwoo subalit mas malakas pa pala ito kaysa sa inaasahan niya. Linapitan naman siya ng ating bida at sinabi niya na naglalaway si Yule at agad naman niyang pinahiran ito. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na simula ngayon ay makakapamuhay na si Yule ng matiwasay at binigyan niya ito ng payo na sa susunod ay mag-ingat na siya sa mga tao at kaagad namang tumalikod si Yonwoo at maya-maya pa ay nauutal-utal naman na tinawag ni Yule ang ating bida at agad niya itong sinigawan na nagpapasalamat siya kay Yonwoo at dagdag niya pa na magiging katulad din niya ang ating bida balang araw.
Muli namang umikot ang ating bida at minungkahi niya na bisitahin niya ang flower garden sa lugar ng Presya. Nagulat naman si Yul dahil sa minungkahi ni Yeonwoo sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na malaki ang maitutulong nito sa kanya at sabay talikod niya. Naglakas loob naman si Yul na pupuntahan niya ang sinasabing lugar ni Yeonwoo sa kanya. Lumipat ang eksena sa lalaking ito nang umingiti dahil sa kanyang nasaksihan. Ginising niya naman ang kanyang katabi at sinabi niya na tumigil na muna siya sa kakatulog at bumangon. Napahikab na lamang siya at tinanong niya kung ano ba ang kanyang kailangan dahil hindi siya makatulog ng maayos. Tinanong siya ng pula ang buhok na kung nakita niya ba ang nangyayari kani-kanina lang. Tinanong naman siya ng isa kung ano ba ang nangyayari. At dito kwento niya naman ang patungkol sa mga grupo ng kalalakihan na nagmamataas dahil lang sa umaasa sila na tatanggapin sila ng grupong Arangdan. Sinabi naman ng isang ito na inaasahan na niyang mangyayari yun dahil masyado silang mayabang. Dagdag niya pa na alam niya na makakaharap din nila balang araw ang kanilang makakatapat at ayon pa sa kanya na hindi naman siya bilib sa mga taong yun simula pa lang. Sinabi naman ng pulang buhok na mag-isa niyang linabanan ang mga taong natipuhan ng Arangdan. Napukaw naman ang atensyon niya at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig at kinonfirma niya kung totoo bang mag-isa lamang siyang linabanan ang mga honghang na yun. Tugon ng pula ang buhok na oo dahil parang isa siyang taong natagumpayan na matapos ang Block A ng mag-isa lang. Bilib naman ang isa at sinabi niya na kamangha-mangha siyang tao. Nagtataka naman ang bata sa sinabi ng pulang buhok na tinalo niya ang mga taong mula sa Arangdan kaya naman ang ibig sabihin lang nito ay ang mga taong nakaasul at puti ay talagang makikialam. Tugon naman ng pulang buhok na tinitiyak niya lamang na kandidato pa lamang sila ng grupong Arangdan. Kaya naman bigla siyang lumapit sa bata at sinabi niya na kaya nga nakapag-isip siya na kung paano kung sasama siya sa kanya. Hindi naman maintindihan ng bata ang pinagsasabi ng pula ang buhok. At dagdag pa ng pulang buhok na sa pagiging solong manlalaro niya ay hindi malabong wala siyang kaakibat na kahit anong grupo dahil wala siyang katulad na manlalaro. Napaisip naman ang bata sa inalok ng pula ang buhok at sinabi niya na hindi rin siya sigurado para dyan dahil kakailanganin nilang harapin ang mga taong asul at puti. Nagtataka naman ang pulang buhok at napatanong na kung kailan pa ba siya nag-aalala para sa bagay na yan. Napatawa na lamang ang bata dahil napagtanto niya rin na totoo ang kanyang sinabi. Gusto namang makasigurado ng pula ang buhok at tinanong niya ulit ang bata na kung gusto niya bang sumama sa kanya. Tugon naman ng bata na ang lalaking pula ang buhok ay mayroong libangan na masama at tinawag niya ito sa pangalang Hang. Tinanong naman siya ni Hang na kung sasama ba siya sa kanya. Tumayo naman ang bata at sinabi niya na imposible, at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon at sinabi niya na para lang malaman niya na gustong-gusto niya ang mga ganitong uri ng bagay kumpara kay Hang. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito nakapasok na nga siya sa Block B at mag-uumpisa na maya-maya ang pagsubok. Merong 4 na pagpipilian na pinto at pinapapili lamang siya ng isa upang makapagsimula na. Habang tinitingnan ni Yeonwoo ang mga pinto ay sa isip-isip niya naman na nakadesenyo ang mga pinto na ito na kapag mas malayo ang pipiliin ay mas mahirap ang pagsubok. Naalala niya naman na ang pinto na pinili ng kanyang kapatid ay ang kulay asul. Naalala rin niya ang sinabi ng kanyang kapatid na nagdesisyon siya na kaya niya pinili ang asul na pinto na ito dahil inaalala niya ang kanyang mga kasamahan upang madali lang ito sa kanila dahil nahihirapan na siya sa unang pagsubok sa Block A pa lang. Hindi kalaunan marami na ang mga oras na lumipas ay nadiskubre ng kanyang kambal na kapatid ang sekreto patungkol sa tutorial at sa puntong yun ay agad niyang pinagsisihan ang kanyang naging desisyon sa mga panahon na yun. Dahil sa Block B makakakuha ng item at nakadepende ito sa kung ano ang kulay na kanilang pipiliin. Napagdesisyonan naman ng ating bida na ang kanyang pipiliin na kulay ng pinto ay ang kulay itim dahil ninanais niya na makuha ang punyal na tinatawag na Baturi's Vampiric Dagger. Pagkabukas niya ng pinto ay lumabas naman sa sistema na nakapasok na ang ating bida sa itim na ruta. At dito lumabas sa kanyang sistema na tawirin niya ang lawa ng matagumpay at makarating sa kabilang bahagi ng ligtas. Ito ang lawa na tinatawag na Chonjungso's Pond. Nagawa ang lawa na ito pagtapos aksidenteng matapan ng kaunti ng higanteng si Mimiro ang kanyang dinadalang tubig. Ang lawa na ito ay tinitirhan na sa ngayon ng mga nabubuhay na nilalang. Maya-maya pa ay sinipa ng ating bida ang maliit na bato patungo sa lawa upang makasigurado siya.
At hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala at sa isip-isip niya naman na ang tubig ng lawa na ito ay hindi ordinaryo dahil ang density at pressure ng tubig sa lawa ay hindi maikukumpara sa karaniwan na tubig lamang. Ang karaniwang mga tao lang ay madudurog kung susubukan nilang lumusong sa tubig na ito. Kaya naman kaagad niyang inactivate ang kanyang dragon eyes at maya-maya pa ay may bigla siyang nakita na nakakuha ng kanyang pansin at kaagad niya itong pinindot. Pagkapindot niya ay bigla naman itong bumukas at mayroon hagdanan pababa. Nadiskubrehan ng ating bida ang sekretong lugar at tinawag itong silid ng yelo at apoy. Dahil dun ay nakakuha siya ng 300 na credit points. Hindi na siya nagsayang ng minuto pa at kaagad niyang pinasok ang dungeon na ito. At dito mayroon siyang nahanap at ito ang tinatawag na white moss. Ang white moss ay tumutubo lamang sa loob ng kuweba at sinasabi na taglay nito ang kapangyarihan mula sa buwan. Sasakit naman ang tiyan ng makakakain nito at hindi maganda ang lasa nito. Sabi ng iba na mahirap ang itim na ruta gayunpaman kahit mahirap ito ay maraming paraan naman upang malagpasan ito. Isa na doon ang kapangyarihan na nagmumula sa white moss. Ang white moss ay isang mirakulusong gamot na nagtataglay ng kapangyarihan ng buwan kaya naman maraming mga hayop ang ginagawa itong pagkain bagamat ang white moss ay hindi angkop para sa mga tao. Kapag sinubukan naman ng tao kainin ito ay hindi rin ito maipapasa ang taglay nitong enerhiya ng buwan. At ang masama pa ay merong mga kaso na ang katawan ng tao ay hindi ito tinatanggap at nagreresulta sa pagsakit ng tiyan. Kaya naman ang mga ibang manlalaro kapag nakakakita ng sekretong dungeon ay kung maaari ay iniiwasan nila ang white moss. Naalala niya naman na ang kanyang kapatid ay nakadiskubre na pwedeng makain ang white moss kapag hinaluan ito ng ibang mga ingredients. Ang mga nilalang na gaya ng mga insekto na kinokonsidera nilang pangunahing pagkain ang white moss ay nag-evolved sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang init ng katawan kaya naman nagagawa nilang makuha ang enerhiya na mula sa buwan. Ang uri naman ng init na kanilang ginagamit ay nagmumula sa kanilang puso at kinukuha nito ang attributes ng apoy. Sa makatuwid ang white moss ay merong mga properties na malapit sa merong yelo at ito ay ang water attributes. Kaya naman naisip ng ating bida na kung paghahaluin niya ang puso ng insekto at ang white moss ay magagawa nitong palakasin ang kanyang katawan at mga buto. Habang nag-iisip ang ating bida ay umaaligid naman ang malaking insekto mula sa kanyang likuran at sa isip-isip naman ng ating bida na ang katawan ng tao ay mahina lang at madali itong magkasakit o mabasag. Tuloy-tuloy lamang siya sa kanyang iniisip habang umaaligid ang dambuhalang insekto sa kanyang likuran. Naisip niya na ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan at matitigas na muscle at mayroong paraan upang maging ganito ang kanyang katawan at maging mas madali lang sa kanya ang pakikipaglaban. Kaya naman ang tangi niya lang na kailangan ay ang puso ng hayop at ang white moss. Bigla niya naman itinapon ang kanyang kutsilyo patungo sa dambuhalang hayop at bumaon naman ito sa katawan. Ang malaking insekto na ito ay tinatawag na red centipede. Ang centipede naman ay ginagawa niyang pangunahing pagkain ang white moss. Dahil nakatira ito sa kuwebang merong tubig ay merong atrophied ang mata nito. Higit na mas develop na ang pandaman ng centipede na ito at minsan ay gusto nitong kumain ng karne kumpara sa palagi niyang kinakain na white moss. At ang centipede naman ay isang fire type na halimaw. Bigla naman siyang nagkaroon ng hidden quest na Frost and Fire. Ipinaliwanag dito na sa silid ng Frost and Fire ay merong mga kakaibang halimaw na umaasa lamang sa white moss bilang pangunahing pagkain nito. Kapag lumalabas ang mga halimaw na ito sa dungeon ay merong pagkakataon na magugulo ang ecosystem. At ayon pa sa sistema na patayin niya ang mga halimaw ng marami hanggat maaari. Ang kanyang gantimpala naman ay nakadepende kung ilang halimaw ang kanyang napatay. At dito papasugod na ang malaking alupihan sa kanya at kaagad niya naman naiwasan iyon at bigla siyang nag-counter ng pag-atake gamit ang kanyang kutsilyo at sa pagkakataong ito ay hindi na kayang i-penetrate ng kanyang kutsilyo ang halimaw dahil sa tigas nito. Naisip naman ng ating bida na walang bisa ang karaniwang pag-atake lang dahil makunat ang kanyang panlabas na balat. At kahit na nagawang makapenetrate kanina ng kanyang inihagis na kutsilyo ay hindi pa rin malalim ang pagkakabaon nito. Naisip rin niya na hindi magandang idea kung kukunin niya pa ang isa niyang kutsilyo. Ayon pa sa ating bida na dahil wala siyang paraan upang malaman kung anong level ng stamina ng red centipede at wala rin siyang idea sa kung gaano kalalim ang dungeon ito kaya naman napagdesisyonan niyang tatapusin niya ang dungeon na ito sa mabilis na paraan.
Kaagad niyang inactivate ang kanyang dragon eyes at pinagmasdan niya ang halimaw at nakita na naman niya ang kahinaan ng centipede na ito. At dito gumagapang ang halimaw sa itaas na bahagi ng lugar at pinaplano naman ng ating bida na kailangan niya lang saksakin ang red centipede sa tamang pagkakataon. At nang walang ano-ano'y biglang bumitaw ang halimaw mula sa taas upang atakihin ang ating bida. Sa puntong papalapit na ang halimaw sa kanya ay agad niya naman ginamit ang pagkakataong yun upang makaakyat sa itaas ng bahagi ng halimaw at pupunteryahin niya kung saan mang bahagi ang kahinaan nito. At dito sinaksak niya na ang bahagi ng kahinaan ng centipede subalit bigla siyang nagulat dahil meron pang panloob na shell ang halimaw. Huli namang napansin ng ating bida na papalapit na sa kanya ang buntot ng centipede at alanganin na ang kanyang pagsalag at dahil sa lakas ng puwersa ng pulang alupihan ay bigla itong tumilapon at nabunggo sa pader. Lumabas naman ang sistema na nakatanggap ng malaking pinsala ang ating bida kaya naman hindi na naman siya makakagalaw. Dahil sa lakas ng pinsala ay napasukan naman ng dugo si Yeonwoo. At lumabas sa sistema na nakatanggap siya ng pinsala sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa atake ng halimaw ay pumasok ang fluid ng centipede sa kanyang katawan at ngayon ay nalason na siya. Napabuntong hininga na lamang si Yeonwoo dahil meron siyang 4 na bali, 2 fracture sa kanyang spine at na-ruptured ang kanyang ugat sa kaliwang hita niya. At dahil sa nature ng ating bida ay madali lamang nakaka-adapt ang kanyang katawan sa mga nangyayari. Kaya naman nakapag-develop na naman siya ng shock tolerance. Nawala na rin ang lason sa kanyang katawan dahil nagkaroon na naman ng tolerance ang kanyang katawan sa lason. Nalaman niya na rin ang bago niyang kasanayan patungkol sa physical resistance. Ayon pa sa sistema na dahil kalmado lamang ang ating bida sa kahit anong sitwasyon ay napagtanto nito na meron siyang lakas ng loob at paninindigan na mas matigas pa sa bakal. At dito papasugod na naman ang higantang alupihan sa ating bida. Natutunan na rin ni Yeonwoo ang lakas ng loob sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay sinalag niya naman ang pag-atake ng halimaw sa kanya. Dahil sa lakas ng puwersa ng alupihan ay hindi niya kinakaya ito. Kaya naman nagdesisyon siya na iwasan na lang muna ito. Nakita niya naman na walang matigas na shell sa pagitan ng mga joint ng malaking alupihan. Kaya naman kaagad niya itong sinaksak at tumagas ang dugo nito. Tuloy-tuloy lamang sa pagtagas ang dugo nito dahil pinunterya niya ang malambot na parte ng katawan ng alupihan sa bandang tiyan nito dahil walang humpay ang pagtagas ng dugo ay bigla namang hindi na makagalaw ang dambuhalang alupihan na ito. Napahiga na lamang ang ating bida para makapagpahinga naman siya. Pinagmasdan niya naman ang halimaw at nakita niya na gumagalaw pa ito subalit maya-maya pa ay bigla na lang itong namatay. Lumabas naman ang sistema at ayon dito na nagawa niyang patayin ang imposibleng patayin na halimaw, kaya naman bibigyan siya ng karampatang gantimpala. Hinubad niya naman ang kanyang maskara at tiningnan ang mga white moss sa lupa. Maya-maya pa ay bigla niya itong dinampot at hindi niya siya nagsayang ng oras pa at kaagad niya itong kinain at merong namuong bilog na bagay banda sa tiyan niya. Pagkatapos niyang kainin ang white moss ay agad niyang nilapitan ang alupihan at bigla niyang sinaksak ito upang kunin ang puso nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kinain niya ang pusong kulay asul ng dambuhalang alupihan. Lumipat ang eksena sa waiting room, at dito tinanong ni Build ang mga grupo ng honghang na kung bakit sila nagkakaganyan. Wala naman naging tugon ang 2 honghang na ito sa tanong ni Build. Habang pinagmamasdan sila ni Build sa isip-isip niya naman na inistorbo nila ang pagkain niya habang siya ay wala dito at akala niya na nakahanap siya ng malalakas na kalalakihan subalit naisip niya na parang hindi angkop ang traitor sa katanungan niya. Nagalit naman si Build sa gumawa nito sa kanila at sa isip niya na ang taong gumawa nito ay malakas ang loob na kahit na alam niyang sumasailalim na ang mga ito sa proteksyon ng Arangdan ay nagawa niya pa ring bugbugin ang mga ito at parang minamaliit nito ang grupo nilang Arangdan. Kinonfirma naman ni Build sa kanyang kasama na kung ang nakasuot ba na puting maskara ang may gawa nito sa kanila. Tumugon naman siya na yun nga. Napaisip naman si Build kung sino ba ang nakaputing maskara na taong yun. Kaagad naman siyang tumalikod dahil napagpasyahan niya na hahanapin niya ang nakaputing maskara sa ngayon dahil nanggigigil na siya sa galit. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito nalunok niya na ang puso ng dambuhalang alupihan at kasalukuyang humahalo ang white moss at puso ng halimaw sa loob ng kanyang tiyan. Habang nagaganap ang pagdigest niya ay gumaling na ang kanyang bali na buto at mas naging malakas pa ito kaysa dati. Habang ang kanyang nap unit na kalamnan naman ay mas naging matibay rin ito. Isa pa lang ang kanyang napapatay na halimaw.
Nakahinga naman ng malalim ang ating bida dahil mas naramdaman niya na unti-unti siyang lumakas kumpara dati. Binuksan niya ang kanyang stats at nang makita ito, naisip niya na 1.5% lamang ang dumagdag sa kanyang lakas sa quest niya na yun, subalit proporsyonal lamang ang pag-recover ng kanyang pagod kumpara sa paglakas ng kanyang katawan. Habang sinusuri niya ang kanyang stats ay nagulat naman siya dahil hindi niya akalain na mas malaki pa pala ang dagdag ng kanyang stats sa pagpatay sa dambuhalang alupihan kumpara sa pinuno sa silid. Ang problema niya naman sa ngayon ay ang kanyang mana at napatanong na lamang siya sa kanyang isipan na kung wala na ba siyang magagawa kung paano mapataas ang kanyang mana dahil kinukulang siya palagi. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe na rin at hit ang notification bell para updated pa sa mga videos mga boss.